Sige po, binibigyan po natin pagkakataon ng bawat isa upang makahanap po ng mga komportableng upuan. Gayon din po naman yung mga nauuhaw ay makainom para po sa pagdako natin sa pagbabahaginan. Ang lahat po ay payapa ng isip, bukas na ang puso sa pakikinig sa mga kahiwagaan at kadakilaang ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Okay, sa atin pong lahat, isang mabiyaya at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Mabuti po. Muli po ay ating ibinabalik ang walang hanggang papuri at pasasalamat sa ating pong dakilang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, maging ang pasasalamat po natin sa ating mahal na ina at sa pangalan po ng ating minamahal na Apo Conching, sa muli po ay panibagong araw na sa atin ay handog niya. Amen po ba? Binabati din po namin ang mga kapatid po nating nanonood through internet sa iba't ibang dako po ng bansa at sa iba't ibang panig po ng apat na sulok ng mundo. Maganda umaga po sa inyong lahat at bagamat malayo po kayo sa banal na dambana, sumain niyo pa rin po ang pagpapala ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Sa lahat po ng mga kapatid po natin na bibigyan ng pagkakataong makapagbahagi sa harapan, lahat po ay malayang magsiwalat ng kanila pong mga bagay, ng kanila pong mga nakamtan sa banal na lugar na ito sa ating Panginoon. Wala po akong formal o talaga pong salitang ibibigay na tema, subalit magbibigay po ako ng gabay tanong. Napakadali lamang po. Ano-ano na po yung mga nagawa ng Diyos sa buhay natin? Mayroon po bang nagawa ang Diyos sa buhay natin? Amen. Sino po yung wala pang nagawa ang Diyos sa buhay niya? Pakitaas ang kamay. Meron po ba? Ililagay po natin sa gitna ng bukid. Ibibilad po natin kung wala pang nagawa ang Diyos sa buhay niya. So sa makatuwid po, sa maiksi at maluwat na pananalita, sa akin, sa iyo, sa Kanya, sa ating lahat, may nagawa na ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung pong magising tayo sa umaga, may ginawa na po ang Diyos sa atin. Ginising niya tayo, binigyan niya tayo ng buhay. Yun pong makatungo tayo sa lugar na ito, may ginawa na po ang Diyos sa ating buhay. Ginabayan niya po tayo sa paglalakbay, inakay niya ang ating mga paa patungo sa lugar na to. Sa makatuwid po, may ginawa na ang Diyos sa ating buhay. Yung nagkaroon ka ng karamdaman, pinagaling ka niya. May ginawa na ang Diyos sa buhay mo. Yung magulo ang isip mo't pinayapa ka, may ginawa ang Diyos sa buhay mo. Kaya, upang pasimulan po ang ating pagbabahaginan, isang kapatid po nating tagasunod ang tatawagin ko mula po sa Magalang, Pampanga. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa kapatid kong si Eli Canlas. Kanya pong ibabahagi kung ano-ano na po ang mga nagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa akin po, marami na po ang nagawa na binago ng Diyos sa akin. Ako po sa dati hindi ako marunong magdasal. Isa po akong mataas ang ere. Bukod po nung ako'y nabuksan ang puso ko, nagawi po ako sa dambana sa pamamagitan po ng kapatid na si Grace. Dito po nagbukas ang aking puso. Dati-rati po ako'y tinawag sa simbahan upang manilbihan, upang maglingkod. Ngunit puro tanggi po ang aking ginawa.
Dumating na po yung takdang oras na ako ay yun na ang simula ng paghipo sa akin ng Panginoon Diyos. Sumagot po ako ng dali-dali at ako'y naglingkod ng simbahan. Bagamat ako'y naglilingkod sa simbahan doon sa amin, madalas din po ako nagpupunta rito dahil mas magandang makinig dito ng personal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ginamit si Apo Conching. Sa akin po kasi dati, mga bagay na naririnig ko na mga limbawa, mayroon sinabing nakasakit sa damdamin ko. Hindi po ako po pwedeng hindi sumagot, lumalaban po ako. Pero ngayon po ang nangyari sa akin, kahit na anong sakit ng loob ko, kung may mga naririnig ako, ipinapasa Diyos ko po ito. Kaya yan po ang aking naging buhay ngayon, na dati-rati hindi po ako marunong mag-sharing, hindi po ako marunong makipag-usap sa tao, kung paano kung ipaliwanag sa kanila kung ano ang kagustuhan ng Panginoon Diyos sa bawat tao. Pero ngayon po, ako po nakakapag-sharing ako kahit na sa mga kagrupo ko sa simbahan. Hindi po kasi lahat ng naglilingkod sa simbahan. Totoo. Dapat lang po tayong lahat na nandito ngayon, sana kung ano ang mga salitang narinig natin sa mahal na Apo, dalhin po natin sa ating pamamahay at sa buhay po natin ito. Isa pong mahalaga ito sa buhay natin na nakakapagbago ang makapakinig sa mga banal na salita ng Diyos. Isa pa po, dito sa aking pagparito ngayon, nataon po na ang anniversary ng aming simbahan. 14 years din po. Nitong October 27. Mayroon po kaming kamag-anak na namatay sa Santa Maria, Bulacan. Tapos, ako po nakalaan na pumunta dito. Hindi ko po alam kung alin ang uunahin ko. Kung sa burol, kung dun sa Divine Mercy, o kung dun sa Divine Healer. Kasi yung pong pangalan ng simbahan namin, Divine Healer. Itinaas ko po sa Panginoon ito. At nung matulog ako, talaga pong masakit ang aking ulo dahil hindi ko po alam kung alin ang uunahin ko. Pinauna po niya sa akin yung pumunta ako sa Santa Maria, Bulacan, doon sa kamag-anak naming namatay. Kinabukasan po, bahan. Sumunod po ako nung umaga, ng linggo ng First Mass. Pagkagaling ko po sa simbahan, nandito ako. Kaya ako po ay nagpupuri po ako sa ating Panginoon dahil binigyan niya po lahat ito ng kasagutan na nagampanan ko po lahat. Yung dumating sa akin na hindi ko maintindihan alin po yung unahin ko. Ayun lamang po. Ngayon po, pag ako'y ng undas, uwi po kami ng Pampanga uli para meron po kasi akong serve ng undas sa aming simbahan. Yun lamang po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Nakita niyo po kung ano ang ginawang pagbabago ng Diyos sa kanyang buhay, kung papaano po yung pagpapalalim ng pananalig at pananampalataya na walang pagmumulan maliban ang ating Diyos na buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon po, isang kapatid ko naman pong alagad ang aking tatawagin kung papaano po at ano-ano yung mga nagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Mula po nang siya'y naglingkod sa banal na dambana ito at pinahintulutang humayo sa malayong lugar at ngayon po ay siya'y niloob ng Ama na makabalik sa banal na dambanang ito at nalalapit na naman po ang kanyang pag-alis. Binibigay ko po sa inyo, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid kong si Aurea Bernabe.
Magandang umaga po sa ating lahat na narito ngayon. Magandang umaga po sa tanghaling ito sa mga nanonood sa internet, sa iba't ibang dako ng mundo. Magandang umaga po. Nakita pala ako ni Tito Berhel Yumuyo ko, ako nagtatago, ako yung pala. Ako pa rin ang tatawagin. Napakadakila po ng Diyos dahil hindi po ba ang tema ay ano na nga ba ang nagawa ng Diyos sa ating buhay? Simula po nang tayo isilang, may nagawa na po ang Diyos sa atin hanggang sa tayo ay magkaisip. May nagawa na po ang Diyos sa aking buhay. Subalit nung ako ay magkaisip nga, ang mga nagawa ng Diyos sa aking buhay ay para bang baliwala sa akin. Hindi ko iniisip, hindi man lang ako nagpupurit, nagpapasalamat sa ginagawa niya sa aking buhay. Hanggang sa magkaroon ng pamilya, ginabayan, pinatnubayan kami kung paano namin mapalalaki ang aming mga anak, kung paano mapagtatapos ang pag-aaral ng pag-aaral nila, kung paano kami ay nagkakaroon ng karamdaman. Subalit wala po iyon pinagaling. Nung wala pa kami dito, wala po sa akin yung mga bagay na yon, ni hindi ko iniisip na Diyos pala ang laging nakasubaybay sa amin. Subalit napakadakila nga po niya dahil sa araw-araw, bagamat nagkakasala, andyan pa rin siya at handang dumamay sa ating mga problema. Anumang problema ang dumating, andyan pa rin po siya. Yun nga po, nung ako ay makarating dito, nung ko pa lang po na-realize na ang lahat pala ng ginagawa natin, siya ay laging andyan. Higit sa lahat, kung tayo ay may mga problema. Nang makarating po ako dito, yun nga po, binigyan ako ng karamdaman. Nakarating ako dito sa dakong ito, na wala pa nga po ito, isang maliit na altar pa lang. Halos ano nga po ba ang ginagawa ko? Nagkaroon ako ng karamdaman sa matres na muntik na po akong ma-opera. Subalit sa kanyang kadakilaan, hindi po natuloy yun. Dito ako inakay. Nagkaroon nga po ako ng polyp sa matres na dapat ay ma-opera ko. Hindi po natuloy yun dahil kaparaanan ng Panginoon na ako ay hindi ma-operan. Tumaas ang aking presyon. Nag-maintenance ako ng gamot 1 week. Kaya po pala, yun ang kaparaanan niya na makilala ko siya at makarating dito sa dambana sa katauhan ng ating banal na Espiritu, ang mahal na Apo Conching. Ginamot niya ang aking karamdaman sa pamamagitan ng dahon-dahon na ang sabi niya, hinahaplos niya yung aking matres, sabi niya, huwag kang mag-alala, ang kinin mo, sa mga dahon-dahon na iinumin mo, malulusaw yan at tatangayin yung polyp na yan. Sa simula po, parang hindi pa rin ako nananalig dahil yun nga po, parang alinlangan pa din ako. Subalit, nang ang mister ko ang kumilos, na siya nga po yung namimitas ng mga dahon-dahon, siya ang unang nanalig. Ako, sabi ko, sunod-sunuran lang ako sa kanya. Inilalagaan niya yon na hanggang pinipitas niya yung mga dahon. Pagalingin niyo po, Panginoon, ang aking asawa. Subalit, ganun pa man, andun pa rin ang pag-aalinlangan. Sabi nga ng mahal na Apo, sa kalinisan ng puso ng iyong asawa, nakamtan mo ang kagalingan. Kahit ganun pa man, wala kang pananalig at may pag-aalinlangan pa din. Sa madalit salita po, kalahating buwan na iniinom ko yung gamot na dahon-dahon, 12 klase. Yun nga po, gumaling ang aking karamdaman. Nang magpa-ultrasound ulit ako, wala na, malinis na yung aking matres. Kaya sabi ko, noong ko lang, taimtim ako na nananalangin, noong ko lang na-realize na may nagawa ang Panginoon sa aking buhay. Sabi ko, simula nga noon, araw-araw nagpupunta na kami dito. Hinahayo nga ang Divine Mercy sa iba't ibang lugar. Lagi kaming kasamang mag-asawa. Subalit,
Sinabi nga ng mahal na Apo sa bawat mensahe niya sa aming mag-asawa, darating ang araw, makararating kayo sa ibang bansa kasama ng inyong mga anak, pati yung mga anak mo makakarating na lahat sa ibang bansa. Hindi nga po nagkabula ang kanyang salita. Andun na po yung aking mga anak at pati kami nakarating na din. Hindi po ba napakadakila ng Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Hanggang sa marami pa ring pagsubok, binigyan nga po ako ng karamdaman na halos ay yung karamdaman ko na yun ay yung kabilang breast ko nga, yung left breast, nagkaroon ng mass. Maliit lang yun, subalit lumaki ng lumaki. Sabi ng mga anak ko, paalis na eka natin nanay, kasi malayo ka doon, sabing ganun. Ang doktor ay instrumento din ng Panginoon, kaya paalis na natin. 2 taon akong umuwi dito, hindi ko pinapaalis, hindi ko sila sinusunod. Subalit nung pangatlong balik ko, yun na nga po, sabi ng mahal na Apo, kung ano yung kalooban ng Ama, sundin mo, sabing ganun. Pagbalik ko nga po dun sa Dubai, pinaalis na nung mga anak ko yung bukol. Kaya buhay po ang Diyos, nawala na nga po yung bukol. At since nga po, after the operation, stage 1 na po iyon, subalit sabi ng doktor, sabi niya, capsulated dyan, hindi kumakalat yung cancer, nasa isang lugar lang. Pag tumatawag po ako sa mahal na Apo at nagte-text ako, Apo, patnubayan mo po ako, sabi kong ganun, sana po ay hindi lumala yung cancer na yun. Yun nga po, nung examinin nga, capsulated yung cancer, hindi kumalat. Kaya nung itetest na nga po, nung na-opera na ako, nagkaroon ng examination naman. Lahat po ng examination na ginagawa sa akin bago ko operahan, puro negative. X-ray, tapos yung MRI, mammogram, lahat puro negative. Iyon nga lang isa na yun, lumaki yung bukol at nag-stage 1. Subalit after the operation nga po, bumalik kami sa doktor, sabi ng doktor, kailangan i-chemo ka. Yun nga po, hanggang nag-uusap yung mga anak ko, sige mag-usap kayo ng mag-usap, basta ako kahit anong mapag-usapan nyo, hindi ako magpapakemo, sabi kong ganun. Yun nga po, pagkaraan ng operasyon, isinet na yung pagpapakemo ko, sabi ko hindi na ako babalik sa doktor pagkatapos nito. Pinatigasan ko talaga hindi ako magpapakemo, bahala na ang Panginoon sa akin, ang banal na Espiritu na sa araw-araw ay nakasubaybay kami. Na iyon ang lagi kong dinarasal habang nagbimensahe ang mahal na Apo. Yun ang lagi namin dinarasal na mag-asawa. Sana gumaling na yung aking asawa. Hanggang sa makauwi nga po ako dito, hindi po ako nagpakemo. Kahit isang kemo mo lang, dahil kung ako yung nagpakemo, baka kalbo na akong umuwi dito. At saka lantang gulay na siguro ko at hindi makagulapay. Ngayon, eto po ako, malakas ang katawan at nananalig na patuloy nagagaling. Ano nga po ba ang hiling ko nung sabi nga ng Apo, humiling kayo ng 5 kahilingan bago mag-anibersaryo, nag-umpisa ang nobena, humiling na ako ang unang hiniling ko lang. Yung patuloy na kagalingang ipinagkakaloob sa akin at yung asawa ko na tumaas din ang blood pressure sa Dubai, nag-210 over 110. Na-ICU siya ng magdamag, subalit kinabukasan, inilabas din sa hospital. Kaya di po mabuhay ang Diyos na patuloy na may ginagawa sa aming buhay kahit kami ay malayo sa dambanang ito. Ngayon po yung hiniling ko na yon bago mag-anniversary. Sabi nga ni Teacher May, wish granted. Granted po dahil wala na po akong nararamdaman. Wala na po akong sumasakit sa katawan ko. Babalik ako ng Dubai sa November 12. Magaling na ako. Hindi po alam ng doktor kung ano na yung nangyari sa akin dahil hindi na ako bumalik. Siguro po baka iniisip ng doktor na matay na ako. Dahil minsan hindi ako bumalik sa kanya. Kaya taos-puso po akong nagpapasalamat dahil sa ginawang kabutihan ng Panginoon sa akin, bagamat malayo kami, subalit hindi rin po kami nakakalimot. Kaya salamat po sa mga alagad, sa patuloy na pagpananalangin sa aming mag-asawa, bagamat kami ay malayo.
na sana magdalanginan po tayong lahat. Yun lamang po at marami pong salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Buhay ang Diyos at napakadakila ng ating Panginoon. Amen po ba? Nakakagalak po ng puso no po. Sino nga bang makakapagpagaling sa mga karamdamang tinataglay ng tao? Walang iba po maliban ng ating Ama. Gumagamit ng iba't ibang kasangkapan, instrumento ang ating Ama upang ang kagalingan ay kamtin ng mga anak niya at upang patotohanan niya na akong inyong Ama ay may magagawa sa inyong mga anak niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Matapos po nating mapakinggan ang dalawang pagbabahagi ng mga ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay, isang awitin po ngayon ang ating mapapakinggan at ito po'y aawitin ng ating kapatid na bunso, pinamagatang Alam Kong May Magagawa ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Tunay nga pong ang Diyos ay kumikilos sa bawat isa. Amen po ba? Sapagkat kung tuwiran nga po na walang paghahari ang ating Panginoon, na hindi tayo nanwalat na nanalig na may magagawa siya sa atin, wala po tayo marahil dito. Amen po ba? Kaya po sa tuwina gay na lamang po ang pagmimithi natin. Amen po na makaparito sapagkat nasisiyahan tayo at nananalig tayo na sa tuwina ay may magagawa ang ating Panginoon. Kaya po para po sa inyong lahat at syempre po para sa ating Panginoon, bagamat araw-araw po ito naririnig natin sa mahal na Apo, ano po, pag nag-aalay siya ng mga biyaya na handog ng Ama, nawa ay ma-recall ko yung lyrics at wag yung kay Apo. Syempre po papatnubayan naman po tayo ng Panginoon. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Hallelujah, hallelujah. Siya ay muling babalik sa atin. Hallelujah, hallelujah. Upang tayo ay kunin, mayroon pong magandang mong iyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroon pong magandang mong iyayari sa'yo kung lalapit
Di po ba? Sa tuwi na po ang awit na ito ay inaawit po ng ating mahal na Apo Kinying sapagkat talaga pong may magaganap sa ating maganda kung tuwirang ang pananalig at pananampalataya natin ay nasa atin po katauhan. Amen po ba yon? Kaya purihin at dakilain ang ating Panginoon. Ako po, sa ganang sarili po, sa dating buhay, nang dahil nga po, hindi ako naniniwala doon sa alam kong may magagawa ang Diyos. Nanduroon yung dumating sa point na nawala ng pag-asa, nalugmok na takot, nadimlan. Sapagkat nga po, hindi mo pinaniniwalaan yung salitang alam kung may magagawa ang Diyos. Subalit ngayon, na binuksan na ang pandama, binahagi na ng kaunting talino, ng liwanag, andoon na yung paglaban. Sapagkat sa tuwi na po, nananalig at nagtitiwala ko na may magagawa ang ating Panginoon. Amen po ba? Kaya po maraming salamat sa Diyos na buhay na aking pinaglilingkuran, na ating pinaglilingkuran, na ating tinatawagan sapagkat ang patnubay at gabay niya kailanman ay hindi nawawalay sa ating lahat. Amen po ba? Amen po ba din sa inyo yon? Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Napakasarap pong namnamin nung bawat lyrics nung inawit niya na yon. Ang sabi daw po, may magagawa ang Diyos. May gagawin ang Diyos sa buhay natin. Kung tayo lang daw po'y magtatapat at sa Kanya'y susunod, may magandang mangyayari sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa'yo, tatay, mula na nagpunta ka dito kahapon at ngayon, naramdaman mo na bang may ginawa ang Diyos sa buhay mo? Malaki na patotoong buhay ang Diyos at may ginawa ang Diyos sa buhay mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kahapon hindi ka ganyan, mapulang-mapula. Ngayon, naglapat, patotoong ang salita ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching ay walang pagkabula. Kaya sa sugat mo na yan, pinakita ng Diyos na kung magtitiwala ka pa, mahigit pang gagawin ng Diyos sa sugat mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po sa ating lahat pong naririto, kapag po nagmiminsahe ang banal na Espiritu sa katauhan po ng ating minamahal na Apo Conching, sigurado po, yung bawat salitang niluluwal niya ay may kapangyarihan. Kaya't kung magtitiwala ang sino mang ito'y napapakinggan, ang kapangyarihan ng Amang Mahal ay dadaloy kanino man upang ang kapangyarihan niya ganap makamtan ng bawat isa. Amen po ba? At ito po ang dinaratal sa aking isip, ang Diyos Ama daw po ay may ginawa, nagawa, ginagawa, magagawa, at gagawin pa sa buhay ng mga anak niya. Amen po ba? Kaya lagi po tayong umasa na kung ngayon madilim, mamaya maliwanag. Kung ngayon malumbay, mamaya magalak. At kung may sakit ka ngayon, paglabas ng mahal na Apo Conching, pagagalingin ka na. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ngayon po, tinatawagan ko naman po ang isang tagasunod. Kung ano po yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, siya na po ang magpapahayag sa harapan. Kung papaanong ang malaking bukol sa kanyang ulo ay pinaampat at pinaram ng ating Panginoon. Kung papaanong ang kanyang nasa bingit na kamatayan na buhay ay inagaw ng Diyos upang buhayin siyang lubusan. Mga kapatid, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa pagbabahagi ni Aurora Bautista. Magandang tanghali po, magandang umaga po sa tanghaling ito. Ang maisishare ko lang po ay ang marami na pong nagawa ang Diyos sa aming buhay. Unang-una po ang aking mga anak na kanya rin pong pinagaling. Nung una po ang aking anak na nag-share po dito nung anniversary. Una po siyang na inano ng Panginoon Diyos sa kanyang karamdaman. Dinala ko po siya dito, sobra po ang kanyang tumubong pantal sa buong katawan. Nang inano po siya ng mahal na Apo, inano lang po siya ng bulaklak na nakalagay po dito sa altar. Ilang ano lang po niya, hinyampas po siya ng Apo ng bulaklak.
Yun lang po at isang ano lang po, wala na haplos po lahat ang sugat niya po sa kanyang katawan. At sumunod nga po noon, nung ano po, ako nga po ay nahulog. Nahulog po ako sa mataas na, maakit po ako sa ibabaw ng lababo, inaano po yung cabinet namin. Hindi ko po akalain na yung oras na yon. Para pong may humihila sa akin na nasa labas po ako nagkukwentuhan po kami ng mga kapatid ko. Kabe-birthday lang po kasi nung pamangkin ko noon. Ba't nagkukwentuhan po kami, kakakain lang po namin ng almusal. Para pong may humahatak sa akin, pumasok ako. Siguro po parang inaano ko ng, hindi ko alam kung diablo o na para pumasok ako. Nung ano po na yun, nakita ko po yung mga kasangkapan na ginamit, inyakyat ko po sa ibabaw ng cabinet namin. Nung inaayos ko na po yung parang meron pong humila sa akin, talaga pong bagsak po ako talaga. Yung pong pagbagsak ko na yon, ala na po akong ko na lang po, talagang nawala na po ako ng malay. Nung pong nandito na po ako sa dambana, tinakbo na po ako nilang mga kapatid ko sa kanila Berhel. Nung ko po, sobrang laking buko lang nandito sa ulo ko. Kung siguro po kung wala ang Panginoon at ang mahal na Apo, at tinakbo po ako sa ospital, baka po siguradong bibiyakin po ang ulo ko noon. Dahil sa laki talaga ng bukol. At wala po talaga akong malay. Nung antimano po, diniretso ako ng mahal na Apo sa Banyusan. Binuhusan niya po ako doon, noon lang po ako nagkamalay. At marami pa pong kaganapan na talagang ang Diyos ay buhay na nagpapatotoo sa buhay namin. Na ang aking mga anak, ang aking mga apo, ang aming inda, na talagang ang Diyos ay mapakarami ng ginawa sa aming buhay. Siguro nga po, basta po nakilala natin ang lubusan ng Panginoon Diyos, hindi niya po tayo pababayaan. Wala po tayong mga tatawagan at masasandigan, kundi ang Panginoon Diyos na siya ang kataas-taasan. Bawat araw, bawat oras ng aming buhay, siya po ang aming gabay. Napakabuti po talaga ang Diyos sa lahat ng oras. Siya po talaga ang aming sandigan. At talaga pong mapapatutuhanan ko na kung ala po pala tayo sa Panginoon Diyos, siguro po, hindi po natin alam kung ano po ang gagawin natin. Kaya po, maraming salamat sa Panginoon at lalong-lalo po sa aming minamahal na Apo. Kundi po namin na ang mahal na Apo ay talaga pong wala po siguro ang namin ngayon. Talaga maraming salamat po sa Panginoon at sa ating minamahal na Apo Kunching. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa inyo pong ibinahagi. Talaga pong doon po namin nakita ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Yung po talagang bukol niya ay para po bang obispo, yung mayroon pong nakalagay dito na natumpok. Subalit salamat po sa ating Ama. Salamat sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Hindi po siya na doktor, hinipan lamang, binanyusan at nilagyan po ng aksibal sa bulak, bumalik sa normal at ang kalakasan ay kanyang nakamtan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Baka malimutan ko po, ito na po yung pinapasok sa isip ko. Ito po ang huling gawain natin para po sa buwan ng Oktubre. Bukas po ay wala na po tayong gawain, bispiras ng undas, undas ay wala, linggo po kinabukasan, kaya ang balik na po natin ay November 3. Lunes. At sa darating pong linggo, sa mga kapatid ko pong alagad at caps, tagasunod, ito po'y natapat na unang linggo, sakripisyo po, November 2. Ang bawat isa po ay pagod. Subalit ito po ang pag-aata sa ating parokya, unang linggo po ng buwan. Ang lahat po ay malugod na inaanyayahang makiisa sa pakikibahagi po ng Kapatirang Divine Mercy sa ating pong parokya. Alas 6 po ng umaga ang banal na misa. Nawa po'y wag niyo pong kalimutan. Baka bukas po'y pumunta kayo dito. Pwede naman po magdasal po kayo mag-isa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon naman po, isa naman pong masasabi ko pong baguhang tagasunod ang aking tatawagin sa harapan.
kung papaano pong ang kapangyarihan ng Diyos, kung papaanong may ginawa ang Diyos sa kanyang buhay. Sapagkat naniniwala po ako na ang bawat isa hindi magtutungo araw-araw dito kung wala tayong nakikitang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya tatawagin ko po ang isang kapatid po namin mula po sa parokya upang magbahagi po sa harapan. Siya po isang lay minister sa aming parokya upang siwalat po niya kung bakit paulit-ulit siyang nagtungo sa dakong ito. Ano-ano ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Na-sorpresa po ako ni kapatid na dahil sa simula pa po ng ang nakakausap ko lang ay yung mga pamilya ko. Kaya ako po ay alanganing magsalita dito sa harapan. Napakaganda po yung tema na ano ba ang ginawa sa akin ng Diyos. Kung ikukwento ko po yung umpisa ng ginawa sa akin ng Diyos, baka wala nang pasok sa Lunes, nandito pa tayo. Kasi po, ang umpisa ng ng ginawa sa akin ng Diyos ay binata pa ako. Kung iyon po ay tutuloy ko hanggang ako'y nagkaanak, baka po bukas mayari na to. Kaya po umpisahan ko na lang sa ginawa sa akin ng Diyos kung paano mula noong ako ay tawagan ko siya, alang itinanggi sa akin na hiniling ko sa kanya. Kung minsan po ay nagiging palalo ako, pagkaka nagsishare ako, ang nasasabi ko, wala na akong kailangan sa Diyos. Ang Diyos na lang ang may kailangan sa akin. Ito po ay nangyari noong ang bahay po namin ay pwedeng buhatin ng 6 na tao. Naging kaibigan ko po yung madre na taga San Ildefonso. May kaibigan naman yung madre na taga Maynila. Nung pagkakapo gagawin kong panauhin yon, ibibili ko ang kursunada lang naman ay inihaw na manok. Pag-iihaw ko ng manok, pagkatapos matutulog sila ng tanghali. Yung pong madre na isang kaibigan ko, kung humiga sa pintuan. Kasi po ay ang nakalabas doon sa pinto hanggang dini paa dahil mataas. Ang kaanuhan po, sabi nung isang madring kaibigan ko, mag-abroad ka nga kapiling para naman mabago buhay mo. Ako po, hindi man niya sinabi yun, napakapangarap ko nang makapag-abroad dahil doon sa kalagayan ng buhay namin. Nangyari po yon, oras na lumas ako ng Maynila, nagpunta ako rin sa pinakakausap na tao sa akin. Ang sabi sa akin, wag na akong makikipagkita sa kanya, tingnan ko na lang doon sa bulletin board kung kailan ang schedule ko. Hindi po ako makauwi at iniisip ko kung ano gagawin ko sa Saudi. Sa Saudi po ako pupunta. Ala po akong alam kung hindi mag-ararot magsuyod. Ganun pa man po, nilakasan ko yung loob ko. Nang sabihin ko rin sa kaibigan kong madre na, sabi kakay, wag na akong pakita sa kanya at titingnan ko na lang yung schedule. Ako naman po ang umaatras ngayon. Ayaw ko nang matuloy. Talaga po yatang ganun ang Panginoon, ginugusto na rin niyang ako ay makaahon sa hirap. Sumakay po ako sa bus, pinipilit ng biyanan kong ihatid ako. Kung ayaw ko nang matuloy, pinilit ko namang maiwanan na yung biyanan ko sa baliwag. At magpapatiiwan na ako. Nang dumating po ako sa opisina, minumura ako ng mga taga-opisina at ayaw mo na ba kang sumama. Gusto po ako, depression, nasiraan ka ako kami ng sasakyan, ng arkilado kong sasakyan, kaya lang ako ngayon dumating. Saan po ba? Ginawa ko lang dahilan yun para wag na akong matuloy. Alas 9 pala ng gabi lipad, isinunod ako sa airport.
natuloy na kako si katawan ng walang kalaban-laban. Nang dumating po ako sa Saudi, ano po ba kako gagawin ko? Pumunta ka Karot, may gagawin ka. Nang dumating po ako rin, sumisilo ng baka. Hindi naman ako marunong sumilo ng baka. Sumipa yung baka. Dito sa ganito ko tumama mismo. Sa harap nung mukha ko, kung walang bakal na nakatapat sa mukha ko, abay, patay na po ako noon. 2 araw pa lang ako sa Saudi. Ang ginawa ko po bumaba ako. Sabi ko doon sa foreman, gusto ko nakakoy sa Pilipinas na buhay kaysa rito sa Saudi ako'y mamamatay. Umuwi po ako sa barak. Sabi ko rin sa nagpasok sa akin, Boss kako, ayoko na kakong magtrabaho. Bakit teka? Hindi naman po ako sanay sumilo ng baka pinasisilo sa amin. Sumipa po kaki, montik na akong mapatay. Basta bukas magtrabaho ka kung saan mo gustong sumama. Pangarap po kasi ng Diyos sa akin ng makaahon sa hirap. Nang umalis po ako sa amin, iyon ang naiiyak ko. Ang kinakain po ng pamilya ko'y utang. Kaya po, sige ka ako katawan, lumabang ka na. Nung ako po ay mag-6 na buwan doon, naho-homesick naman ako rin sa mga pamilya ko. Naaalala ko kung ano kinakain ng pamilya ko. Isa pa, ayaw na ayaw kasi ko nung tatang ko na maghanap buhay sa ibang bansa. Ang kagalingan po, sinuwerte naman dahil na kabubulakbol ko doon, kumikita naman ako ng maganda. Pag ako po nung matagal-tagal na, pag ako nakasapatos ng Tigoma, itatanong ng mga kasama ko, anong oras ba kalabasan mo? Mamaya-maya kaki, uuwi na ako. Nung mga 6 na buwan na pong mahigit, mag-1 taon na, nakatanggap ako ng boy step kasi po noon ang matatanggap mo lang sulat at boy step Nang matanggap ko yung boy step ko, tatay, hindi na kami masyadong mahirap ngayon. Nagpe-Pepsi pa kami sa tanghali. Lalo pong lumakas ang loob ko. Dahil na kahit pala ako ganon, yung kinikita ko, yung mga anak ay nakaka-recover na. Sa awa po ng Diyos, para hindi na masyadong humaba yung kwento ko dahil hindi tayo makauwi ngayong maghapon, baka si Apong Kontsing dumating na, ay napag-aral ko po kahit lang tigbabahagya yung mga anak ko. Sa awa ng Diyos ngayon, ang mga anak ko po ay merong nasa Australia, may nasa Canada. Ang bilin sa akin ng anak ko, kanina na lang nakausap ko dahil yung isang anak ay birthday ngayon. Tatay, huwag na kayong nagpapagod. Natanaw bagong paligo ako, nakahubad ako. Abe, baka masipong ka. Hindi ka ako, kapapaligo ko lang ka ako. Kaya po ako nagpapasalamat sa Diyos. Ang biyayang ipinagkaloob sa akin ng Diyos ay sobra-sobra. Pero ang Diyos, kulang ako sa Kanya. Napakarami po akong pagkukulang sa Diyos. At ang hiniling ko sa Diyos, lahat ng hiniling ko mula noon hanggang ngayon, ay hindi po ako tinatanggihan ng Diyos. Ang isa lang na magandang, ang malungkot na nangyari sa akin noong yung anak kong bunso ay maaksidente Kung hindi ako malakas sa Diyos kako nung dalawin ko kaya anong oras na makita ko nung dalawin ko akala ko patayin sabi nung doktor, paano ba ka nangyari sa anak mo? Ewan ko po baka ako. Basta galing kasi sa Manila po kasi anak ko.
Ako naman galing sa bahay, nandatnang ko yung kapatid ang kasama. Ang akala ko patay na, isipin po ninyo na mula nang makita ko, hindi na ako halos lumabay ng panalangin tawag sa Diyos na sana'y makaligtas. 10 araw lang po nakauwi na kami. Pero kung titingnan ninyo yung pagka-aksidente, hindi mabubuhay. Yun po, kaya natutuwa naman ako kay Brad Berhel na tinawag ako. Napakaganda yung tema. At saka, ang Diyos po, basta hindi kayo lumubay ng katatawag, sinisigurado kong yung nauuna at mahuhuli. At yung mahuhuli, mauuna. Kaya po yan ang pilit kong tinatandaan. Kapag ikaw ay pahinto-hinto, hindi ka kagad makararating. Dahil na noon po kasing araw, alapato, pumunta rin ako kay Apong Konching. Panauhin din ako ni Apong Konching noon. Kaya hindi ko naman nakakalimutan. Dito pong mga bandang 15 ng Setyembre, ako'y nag-birthday sa ospital. Na-ospital po ako dahil na nagkaroon ako ng problema sa lalamunan. Pinadoktor po ako nung anak ko. Natutulog ako parang sabi ni Apong Konching sa akin ka lang ka magpunti, yari ka. Hindi ko po pinapansin kasi alam ko naman na si Apong Konching ay customer din ako. Nang nito pong ako nilagnat uli, ewan ko po kung bakit biglang-bigla sinabi ayaw ka pa kasi kang pumunta sa akin. Panaginip ko po yon. Kaya antimano, nung Lunes, nung nakaraan linggo, at 13, sabi ko doon sa misis ko, kung ayaw mo ka, kung sumama sa akin, lalakad na ako, pupunta ako kay Apong Konching. At meron kasi akong naging problema, buti si Apong Konching talagang, ewan ko kung ano sasabihin ko kay Apong Konching, nalaman niya yung sakit ko. Yun ang gusto kong ipagamot sa ipahilot sa kanya dahil hindi lang ako makadaing doon sa mga anak ko at ayaw kong mabalisa. Yun ang problema ko. Sabi niya Apong Konching, may nagbabara ka kang ugat sa puso. Wala po akong ganong kalaking halaga dahil ang mga pera namin ginagamit binibigay lang ng mga anak ko. Talaga kakon si Apong Konching lang ang pag-asa ko. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat po, Tatay. Napakaganda pong pagbabahagi. Comedy, drama, hiwaga ng Ama. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakasarap pong pakinggan ng pagbabahagi. Sa inyo pong lahat, hindi lang po yun ordinaryong kwento, kundi may aral na kapupulutan kayo kung mahirap po ang buhay ng bawat isa ngayon. Kung mayroon pong pinag-aaral na mga anak kayo ngayon, na sa palagay niyo wala na kayong pag-asa, tulad ng sinabi niya, huwag po kayong tumigil manalangin sa ating Ama at papakita niya may magagawa siya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At tulad din po ng sinabi niya, ang Diyos po ay napakaraming binibigay. Walang kulang, pero siya ay maraming pagkukulang. Suriin din po natin yung ating mga sarili ngayon. Sa dami ng mga ginawa ng Diyos sa buhay mo, ikaw ba, ano yung ginagawa mo para sa Kanya? May nagawa ka na ba para sa Kanya? Madami na bang nagawa mo para sa Kanya? O sa rami ng biyayang binigay at ginawa Niya, wala pa. Konti pa lang at marami ka pang pagkukulang sa lahat ng ginagawa niya. At upang sagutin ang mga katanungang ito, ibinibigay ko po sa inyo ang ating Mother of the House upang sagutin at palawakin ang ating pagninilay ano-ano na ang nagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Papuri sa iyo, Ama. Walang katapusan. Walang hanggan habang kami nabubuhay. Sa iyong kabutihan at kagandahang loob,
na sa bawat araw ay aming nakakamtan. Sa pamamagitan na inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw ay naghahasik na iyong mga aral upang aming matutunan na iyong kabanalan, matupad ang iyong kalooban, at sa dako mong banal, ikaw ay makilalang lubusan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Nung sinabi po ni kapatid na Berhel na wala daw pong kaukulang tema, subalit nagbigay po siya ng pagninilay. Yun na po yung kaukulan na may tema po na pinatutunguhan yung bawat pagbabahagi ng bawat isa para makafocus po tayo doon sa nais ipahiwatig ng ating kapatid na Berhel. Alam niyo po, napaganda po ng bahagi na, ano po? Ano na ba ang mga tinanggap mo sa ating Panginoon? Kagaya po ng sabi ni Tatay, napakarami na pong itatanggap ang bawat isa, subalit kulang pa ang naibabalik natin sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Nagkaroon ako ng pag-iisip nung tinitigan ko po si Tatay, naaliw po kami sa pakikinig. Sapagkat sabi nga niya, kumatok ka lang ng kumatok sa ating Panginoon, hindi ka niya tatanggihan. Subalit sa aking kaisipan, ito po yung pinakita, anak, paano ko ang kumakatok sa akin ay yung walang hiya. Walang pinagkaiba sa isang magulang per se sa tao. Diba? Kapag ang ating magulang ay winawalang hiya natin, sa palagay niyo po ba, bibigyan kayo ng magulang yung totoo sa lupa? Hindi, diba? Kundi aaralan ka muna upang tumanaw ka sa dapat mong tanawin, saka kanya bibigyan. Buhay po ba ang Diyos? Ganon din po sa ating Panginoon. Kaya sasagutin ko na po yung tinura ni kapatid na Berhel. Paano? Paano ba humingi sa Diyos? Alam niyo po, sabi nga, naririnig niyo po sa tuwina, sinasambit ni Mami Beth, anong magagawa niyo? Mahal na mahal ako ng Diyos eh. Amen po ba yun? Kaya lahat ng anak ng Diyos na nagtitiwala sa Kanya, maaaring ipagsigawan yan. Anong magagawa niyo? Mahal na mahal ako ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw po, habang nagbabahagi po si Tatay, simple lang po, ang bawat pagkatok sa ating Panginoon, kailangan ba'y kalakip na kababaan. Amen? Naroon po yung walang humpay na pakikiusap sa ating Diyos, sa kabila ng nakakamtan na natin lahat. Sapagkat hindi po natin siya kailangang pagmalakihan at hindi siya kailanman mapagmamalakihan. Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung sa tuwina po ay, sabi ko nga, Ama, isa na po ako sa produkto ng pagpapala ng Diyos. Bakit? Sa bawat araw, kagaya po ng papasok na po tayo sa 14 na taon sa dakong ito, at ako'y magsasyam na taon na bilang mother of the house, habang lumuluwat po, habang humahaba ang panahon ng paglilingkod, lumalalim ang paghukay sa karunungan ng ating Panginoon. Na sa bawat paghukay na ito, hindi ganun kadali para masuri mo at makamtan kung ano yung gusto mong hukayin sa Kanya. Kundi naroon kaakibat yung pakikibaka. Kaakibat ang mga pagsubok na bago mo makamtan yung gusto mo, nariyan kaagad kasunod yung pagdalisay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya pinupuri ko po ang ating Panginoon. Kahapon po may nakamtan ako, kapatid na Berhel, sa adoration. Naramdaman po ng banal na Espiritu ang aking nararamdaman. Dahil nakaupo pa ako kahapon, pakiramdam ko po kumbaga po sa isang lalaki, para pong nararamdaman ko po yung sakit ng prostate. Sobrang para kiramdam ko barado, na hindi ko maintindihan kung bakit nararamdaman ko yun. At sabi ko po sa puso ko, before po kasi, nung wala pa ako dito, nagkaroon din po ako ng ganung pakiramdam ng mga time na yon. At ito po ay, natungo po ako sa isang manggagamot na tinatawag nilang faith healer. Hindi ko pa kilala si Apo Kunching noon. At nung time po na yon, lahat po ng sinabi ng faith healer na yon, dahil gusto kong gumaling, ginawa ko po. Isipin niyo po, ginujuicer ko po yung sibuyas para po inumin lang po yun nang madurog po kung ano po yung nakabara dito po sa aking puson po. At lately po, naramdaman ko rin na yung faith healer na yon,
mapaghangad po pala sa mga gandang babae. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Gusto ko po maging makatotohanan sa inyo. Hindi ko po sinabi na maganda po ako. Subalit, magnilay po kayo na pinakita lang ng ating Panginoon na kapag ang gagamitin mo sa lupa ay mula lang sa sarili mong karunungan at lakas, hindi ka magtatagumpay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kahapon po, napakabuti ng Diyos sapagkat na-detect po ako ng 1993, na-detect po ako nang magkakaroon ako ng halos papunta na po sa cervical cancer nung time po na yon. Umiihi po ako ng dugo at sabi ko nga nung mga time na yon, ang daming test na ginawa sa akin. Yun po yung naramdaman ko, Mami Beth. Kahapon yung sign na yon. Kaya humigit po ako ng hininga. Naramdaman po ng Diyos habang nagbi-meeting po kahapon, yung nararamdaman ko. Sapagkat yung maghapon po na halos 3 araw, 2 beses lang po ako mag-withdraw ng ihi. Pero wala po akong sumasakit dito. Isa po yun sa mga senyales na parang may depresya po ako dito. Subalit kahapon po, tumitig lang po ako sa ating mahal na Apo Kunching at humigit po ako ng hininga sapagkat nararamdaman ko po yung pagguhit ng sakit dito. Tinuran po niya na ilalabas ko daw po yun sa pamagitan ng utot. Alam niyo po, umutot po ako ng umutot. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po okay na po ako. Kaya yun po yung pagpapala ng ating Panginoon na hindi nababatid ng tao kung paano siyang kumilos. Amen po ba yun? Hindi man po ako nakita na kumatok sa Kanya, subalit nabasa ng Diyos ang isip at puso ko naman nagpapakababa sa Kanya para humingi ng awa at habag, ibibigay pa rin niya sapagkat ganun siya kabuti. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, sa bawat araw po, sabi nga ni Mami Beth sa tuwina, may criteria po yan bago ka bigyan ng Diyos. Siyempre po, magiging spoiled ka naman, nasa kabila ng pangit ang ginagampanan po, pagbibigyan ka niya, malululong ka lalo sa masama. Amen? Sapagkat lahat ng gusto mo, kung ibibigay niya, na hindi mo pinagninilayan kung paano mo pahalagan yung ibibigay niya, magiging maluho ka. Amen? Subalit salamat sa Ama, sapagkat sa dakong ito, sa pamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, nabuksan ng diwa, nalinisan ng isip, nalinisan ng puso, at pagdaka ay nagsusumakit na makatupad sa kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat, sabi nga, patuloy kanyang sisidlan at pagbibigyan kung ang ibinigay niya sa iyo ay magagamit mo sa kabutihan. Buhay po ba ang Diyos? At anuman ang kaukulan na meron ka, pwede mong ilaban ng walaan. Amen? Kaya bilang mga lingkod ng Diyos, kami po, lalo na po ako, pwede po akong wala, kahit sa isang araw walang hawak kahit na ano. Sapagkat, andun po yung faith ko sa Diyos na hindi niya ako pababayaan. Naroon po sa isip ko at sa puso ko na kapag nagbalik tanaw ako doon sa mga bagay na hindi ko kayang gawin, isinadsad ako ng Diyos dahil alam ko kasama ko siya. Buhay po ba ang Diyos? Ano pa kaya ngayon? Amen? Na may isang Apo Kunching na ginamit upang kaming lahat bilang mga alagad at kaps ay mabuksan ang aming diwa, kumbaga sa isang yungib. Ayan, binuksan ko na para sa inyo. Kayo na ang maggalugad kung ano dapat nyo pang matagpuan dyan. Ganun po ang ginampanan ng aming mahal na Apo sa aming lahat. Binuksan po niya ang aming diwa, binuksan ang aming puso, nilinisan itong ganap upang masidla ng bagong mga aral na magpapagalaw sa aming buong pagkatao. Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang tahanan ng Espiritu. Kaya sabi ko nga, produkto ako po ng biyaya ng Diyos. Bakit po? Ako po talaga yung produkto Hindi, ang hirap po isa-isahin. Subalit ako pong nakadadama sa bawat araw, kailanman ay hindi winala ng Diyos ang pagtingin niya sa akin. Amen? Kailanman, alam ko po na simulan na ako naglingkod sa dakong ito, ipikit ko lang ang aking mata, ipaglapat ko lang ang aking mga palad, dumulog lang sa Kanya ng taimtim at magpakababa. Sa katotohanan lang po mga kapatid, ito isang tip na ibibigay ko po sa inyo. Hindi po ako matagal magdulog, kundi sa oras na ako'y nakaluhod na,
ine-evaluate ko po ang sarili ko at kinakapa ko siya kung nasa akin siya. Hindi ako matutulog hanggat hindi ko nararamdaman na nasa akin siya. At kapag naramdaman ko nang nasa sa akin siya, payapa na ako matutulog. Buhay pa ba ang Diyos? Sapagkat kung magiging prente ka sa bawat araw at hindi mo chine-check kung nasaan siya sa katauhan mo, sa bawat araw ng pagtupad mo, baka mamaya maging spoiled ka. Buhay po ba ang Diyos? Baka mamaya maging kalma ka. Baka mamaya hindi mo alam, malabis na palang ginagawa mo, pero mabuti pa rin ang naririnig mo. Sapagkat lahat ng yan ay nagagawa rin din po ng kalaban ni Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya napakaselan po. Bawat araw, kung paano nga sinabi ni kapatid na Berhel, sa tuwit-wi na po, pagpapakababa sa Diyos, pagsusumamo, at batid po, mayroon po akong saksi. Nasabi ko nga si kapatid na Pearl, sa oras na ang Panginoon sa katauhan ng bawat isa ay nasa katawan, bilang espiritu, ako po mismo ang tumatanggi. Para sa akin, hindi po ako nagmamagaling sa inyo, pero karanasan ko po ito. Kapag alam ko po na mayroon akong ginawang sakit ng kalooban sa oras na yaon, hindi ko po magagawa na gumamit ang espiritu upang sambitin kung ano yung hindi marapat na para mangibabaw kung ano ang sa kalooban mo. Nakakatakot po. Kaya salamat sa Ama sapagkat sa oras na may laman ang kalooban mo na hindi marapat sa Kanya, maging ang isip mo, bibigyan Kanya ng mga aral upang mahimay mo at maipalit kung ano ang nasa puso mo na hindi marapat. Maipalit kung ano sa isip mo na hindi marapat bago Kanya gamitin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po. Hindi ko po alam, siguro po mapapansin Diyos sa pagbabahagi. Sa bawat araw, ang daming binabahagi ng ating Panginoon na walang katapusan ang Kanyang karunungan, kay lawak ang Kanyang katotohanan. Kaya sa bawat araw po, habang sa dakong ito, ang ating mahal na Apo Kunching ay buhay na ginagamit ang ating Panginoon, at ang dakong ito'y tipanan niya, binababaan ng Kanyang Espiritu upang makipagniig po sa ating lahat. Ang biyaya at pagpapala na hinihiling natin sa ating Panginoon ay wag po nating tingnan doon sa material na bagay na ating tatatanggap. Sapagkat kung sa material na bagay natin babasihan para magbalik tayo sa Diyos, yung maliit natin natatanggap, hindi natin maibabalik sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat, ay ang liit naman, ganyan ang tao. Ang kunti naman ang binigay mo sa akin ngayon, subukin niyo po, kahit sa pinakamaliit na yon, ibigay mo pa rin para sa Diyos. Sisiguraduhin ko po sa inyo, ibibigay niyang para sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Ganun po siya kabait. Na minsan nga po, may mga pagkakataon din po na kahit walang hiya ka, sa taimtim, sa isang beses na ikaw ay dumulog ng taimtim sa ating Panginoon, pinahihintulot pa rin niyang bigyan ka. Bakit? Upang ito ang maging pananaw mo na ang ating Panginoon ay sadyang mapagmahal. Na ikaw na masama, kung ikaw ay gigiyagisin ng iyong konsensya, hindi mo magagawa na habang panahon na maging masama, kundi magagawa mo magpakabuti dahil sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Buhay pa ba ang Diyos? Nawa po, ito po iwanan ko po sa inyo sa napakagandang tema na ibinigay ni kapatid na Berhel, pagdinilay, upang matumbok po natin kung ano yung gusto natin Panginoon. Alam niyo po, napakasarap po yan. Bawat nagbabahagi sa gitnang ito ay hindi katang-isip. Lahat ay karanasan. Kaya inihahasik sa bawat isa upang sa oras na inyong kailangan, maaari niyong hugutin ang bawat kaukulang ginampanan ng Diyos sa kapwa niyo, kagaya po sa amin, sa ginagampanan po sa amin. Kaya nakakapagsigaw po kami ng buhay ang Diyos, gumagawa ang Diyos, at ang Diyos na pinaglilingkuran namin sa dakong ito'y buhay na buhay sa katawan nating mahal na Apo Kunching, sapagkat gumagawa po siya sa aming buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, wala pa akong maibibilang na kagaya nung kay tatay, sapagkat kabaliktaran po sa akin, marami akong hiniling sa ating Panginoon para sa aking anak, subalit binigo pa po niya ako. No regrets, sapagkat binigyan pa rin ng Ama ng kaukulan para masilayan ko na higit pa siya doon sa hinihingi ko para sa aking anak. Kaya alam po yun ng mga kapatid kong alagad. Kaya sabi ko nga, Ama, napakabuti mo.
sa kabila ng hindi lahat ng naglilingkod ay lahat ay puro sarap, nabibigo din po kami. Ilagay niyo po yan sa isip niyo, nabibigo din po kami. Subalit yung kabiguan po namin ay hindi lumbay, kundi ang kabiguan po namin ay nagiging udyok pa upang higit naming papurihan at pasalamatan ng Ama upang sa bawat araw kami ay mabuhay. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Bilang isang kapatid na Marisa po, sabi ko nga, yung magsasyam na taon na bilang mother of the house, napakalaki pa ng kulang ko sa Diyos. At lagi ko pong inalalagay sa isip yun na kapag may hiniling ako sa Kanya para sa aking anak, na syempre po, mithiin po ng magulang yon, hindi ko masambit ng hayagan sa Diyos na bakit mo ginagawa yun sa akin para malumbay ako? Alam niyo po kung ano sinasabi ko sa anak ko? Kasi sabi ng anak ko, Ma, parang ang layo ng pagpapala sa akin ng Diyos. Parang ganun po, Mami Beth, nasambit po niya sa akin. Parang ang ilap sa akin ng gusto ng Diyos. Parang sabi ng anak ko, alam niyo po, siyempre bilang ina, kung kayo po ang makaririnig nun, magkakaroon ka ng kurot. Sapagkat ikaw mismong tumutupad, alam mo kung ano yung ginagampanan mo para sa Diyos. Sa abot ng iyong kakayahan na binigay din sa iyo ng Diyos. Subalit alam niyo po ba, ang sinambit ko, anak, bawal ang padrino sa Diyos. At yan ang patutuo ng Ama, na hindi ka maaaring maging padrino para kamtin ang kapwa mo ang para sa Kanya na hindi siya gumagawa ng para sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, bawat kaganapan po na ibinababa ng Diyos sa bawat isa, kailangan mong paghirapan. Amen? Upang sa pinaghirapan mo, pahalagahan mo. At upang ito'y pahalagahan mo, matetreasure mo na ang kaloob ng ating Panginoon ay hindi basta-basta. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sabi ko sa aking anak, sadyang ganyan, hindi pa takda. Kailan mang takda? Ganun po ang tanong, ano po? Kailan mang takda? Anak, huwag mong itanong sa akin. Ang takda ay takda, sabi nga ng mahal na apo, gustuhin mo man, kung hindi ka gustuhan ng Diyos, hindi mo pa rin makakamta ng hinihiling mo. Amen po ba yun? Subalit minsan, baliwala sa isip mo at sa puso mo, biglang ibinibigay niya dahil alam mo na itinakda na ng Diyos para sa'yo. Mga kapatid, yan po, sa dakong ito, sobrang kayamanan ang aking nakamtan. Hindi kayamanan material, hindi kayamanan pinansyal, kundi kayamanan na mula sa langit na may aangkop ko po sa bawat karanasan na dumaratal upang wag magapi ng kalaban. At sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, na buhay na Biblia, patutoo na mula sa Ama ang bawat mensahe na isa sa buhay ng bawat isa sapagkat may nauna na gumaganap at sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nag-uulat sa ating lahat, kamtin natin lubos ang kalooban ng Ama upang ang tuwid na landasin at ang pagpapala niya sa tuwin ay ating makamtan. Muli, magandang umaga po sa inyo sa tanghaling ito. Maraming salamat po, Mother. Sa inyo pong pakikinig mula pa kanina, may ginawa na po ang Diyos sa buhay ng bawat isa. At ngayon po sa pagluwal at pagdatal ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, may gagawin pa siya at may magagawa pa siya sa bawat isang makikinig sa Kanya ng tapat sa puso nila. Kaya maraming salamat po sa lahat ng